Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 2 sa buong kapuluan. Ito pa rin ang inyong paboritong programa, ang Radyo Mindanao. Dito lamang sa DXXX Zamboanga City, Radio Philippines Network. Ang partners natin ang CNN Philippines at DWIZ. Tapon niyang balingkod, Alazinto, nagsasabing isang mainit na hapon. Ay, hello, howdy, mayong hapon. Kaninyong tanan mga kaigsunan. Kumusta mo karong hapuna? Niya na punta, magsamok-samok ka? Magsamok-samok sa inyo mga kaigsunan. Bisa magsamok-samok, pero naay mga labas ng balita, naay mga presko nga mga panghitabo din sa tuwa o sa tibuok kalibutan mga kaigsunan. Pinagi ng atong tulumanon ang Radyo Mindanao. Makabibihag ang kapunan mga kaigsunan. Kay usahay magdulong-dulong, usahay mag-init, pero naanalang gyapon mga kaigsunan ang atong panahon. Pero mas mayanin ani kay nainit, naibugnaw, di ba? So, unsa may ginabuhat nato karon, naama mo sa inyong mga tag sa mga katugtugan, sa inyong mga tag sa panimalay, sa nasa laod man o nasa bukid man, o asa man dapit, nasa opisina. Mayong hapon, kaninyong tanan. Kanilang gahapon si Abdel mga kaigsunan. Okay, daghang salamat sa imo, bay. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, dyan sa lalawigan ng Basilan. Marami nakikinig sa atin dyan. Binabati natin yung ating partners dyan, si Al Amin. Siya yung Bureau Chief ng Mindanao Examiner Regional Newspaper sa Basilan Province. Good afternoon kay Governor Jim at sa lahat pa ng iba pang mga opisyal at empleyado, mga civil employees. Sa Sulu Province, nakikinig sa atin ang mga empleyado ng provincial government. Dyan sa Office of the Provincial Governor, kay Governor Toto Tan. Good afternoon, sir. Assalamualaikum. At sa iba pa sa mga mayors, sa mga vice mayors, sa mga barangay officials, sa mga elected officials, sa mga tausog, isang magandang hapon sa inyong lahat. Sa Tawi-Tawi Province, maraming nakikinig sa atin sa Bonggao, nagte-text pa rin, problema pa rin ang dinudulog sa atin. At syempre, sa Sabah, Malaysia, yung mga kababayan natin, yung mga palaging nakatune in sa Radyo Mindanao, nagte-text, kahit na mahalang text, nagpapadala pa rin ng pagbati. Sa Bayrula family, Omar family, Sakaluran family, Mining family, De La Cruz family. Sino pa to? Hindi natin maintindihan tong text. Abner family. Dyan lahat to sa Tawaw. Sa Tawaw to mga kaibigan. Dyan tabi lamang to ng Semporna. Isang magandang hapon sa inyong lahat dyan mga Pilipino sa Sabah, Malaysia. Sa Zamboanga, Sibugay. Dyan sa Ipil, nakikinig sa atin. Maraming salamat dyan sa Sukgang. Sa Birds of Paradise, nakikinig daw sila ngayon. Mga Baganga family, maraming salamat sa inyong pakikinig. Siyempre, dyan sa Kabasalan, nakikinig din sila ngayon. Ang mga Danda family, ang kan ng mga Danda. Sila Joseph Danda. Good afternoon, sir. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pagbati.
At syempre, sa Pagadian City, sila Richard Cuesta. Good afternoon, sir. Maraming salamat sa inyong pag-tune in at nakikinig daw sila sa atin ngayon. Nagpapabate. Pati dyan sa Zamboanga City, nagpapabate rin si Pastor Bert Losada. Alam nyo mga kabigan, naka-remote broadcast tayo dito sa Davao City. Kahit na sa Davao City tayo nagbo-broadcast, marami pa rin ang patuloy na nagte-text at nakikinig. Dito lamang sa Davao City, sa office ni Vice. Good afternoon. Kay Vice Mayor Pulong. Yung adlaw, sir. Siyempre kay Mayor Inday Sara, ma'am, good afternoon. Sa PIO ng Davao City Hall. At sa iba pa, sa naabot ng ating broadcast. Diyan sa Samal Island, sa Talikod Island. Nakikinig daw sa atin yung mga empleyado ng La Isla Bonita. Nakikinig sila sa atin ngayon. Good afternoon. Pati dyan sa Punta del Sol. Nagpapabate sila. Sila Maricar, si Rica, si Benji, si Jan. Dyan sa Punta del Sol Beach Resort. At sa La Isla Bonita. Dyan to sa Talikod Island sa Davao del Norte. Do31. Nag-text sila kung maaari daw ilabas yung kanilang cellphone number para sa mga nagdanais daw na magbakasyon, na magmuni-muni. Pumunta na lang daw kayo sa Talikod Island, sa Punta del Sol at sa La Isla Bonita. Espanyol to. Parang kanta ni Madonna. La Isla Bonita. Okay, yung gustong pumunta sa Punta del Sol at sa La Isla Bonita sa Talikod Island, dyan sa Davao del Norte, maaari kayong mag-text sa kanila upang mag-inquire. Libre to libre tong plugging na to. Dahil nakikiusap yung mga taga Punta del Sol at La Isla Bonita. I-text nyo sila sa 0977-825-6393. Ulitin natin. Sa Punta del Sol, 0977-825-6393. At sa La Isla Bonita naman, ang kanilang cellphone number, La Isla Bonita. Muy bonita. 0998-991-2754. Ulitin natin. Ang cellphone number ng La Isla Bonita Beach Resort sa Talikod Island sa Davao del Norte ay 0998-991-2754. Tabi lamang ng Davao City ang mga kaibigan. Napainintay nyo, punta na kayo sa Punta del Sol at sa La Isla Bonita. So, ang dami nating binati kaagad ang dami nagpapabate. Ayan ang maganda. Maganda. Yan ang dumaan yung maganda. Sabihin yan, talagang tinatangkilik nila ang ating palatuntunan. Alam nyo mga kaibigan, marami nakikinig sa atin. Kahit dito tayo nagbo-broadcast sa Davao at napapakinggan tayo sa iba-ibang bahagi ng Mindanao, may mga pagkakataon na naririnig tayo sa isang lugar. Kunyari, pag tag-ulan, mas marami ang nakakarinig sa ating broadcast. Kasi yung airwaves talagang, alam mo, pag umuulan yung ulan, yung tubig kasi nagiging conductor diyan so mas mabilis mag-travel sa airwaves yung pagbasa ang ating klima. Kala ko yung antena natin basang-basa yung baba niya Wala na. Dati yung basang-basa, hindi na tayo binabaha ngayon dyan sa Zamboanga. So binabati rin natin yung mga Zamboangueños. Zamboangueños ba yan? Sa Zamboanga City. Na nakikinig ngayon. Buenas tardes con todos
los hijos, los hijas, Espanyol yata los yan eh. niños, los niñas, ito padres, ito madres, al cojones de Carabao, de Pipita de Carabao, Judas Barabas. Judas de Barabas. So maganda yung dialekto ng Zamboanga at Chabacano. Espanyol. Ang Zamboanga, mga kaibigan, is the city of flowers. Ciudad de Flores. Ano pa ba? Ciudad de Flores. Yeah, Zamboangan. Siyudad ng mga magaganda daw. Siyudad ng magaganda. Pero mga kaibigan, magtungo na tayo sa ating balita. Naka po. Ang gaganda ng ating mga greetings. Sa dami ng mga nakikinig sa atin. Eto. Nako. Nagkaroon ng bombing. Ano naman? 3 sunod-sunod na pambobomba, mga kaibigan. Nako po. Ang sumambulat dyan sa Tacurong City. Malapit lamang dito yan sa Cotabato, di ba? Dyan sa Sultan Kudarat Province. Kagabi to nangyari, mga kaibigan. Unang sumabog yung bomba. Dyan sa may Dragon Mart. At after ilang minuto at sinundan naman ito ng isa pang pagsabog sa gas station. Dyan din sa may area ng Dragon Mart. At matapos ng ilang mga isang oras, sumabog na naman yung isa pang bomba. Naku po. Dyan sa isang kalsada. At kagabi, yung initial na report na nakuha ng Radyo Mindanao ay 7 yung kumpirmadong sugatan. Pero ngayong umaga, mga kaibigan, ang natanggap natin na pahayag mula sa militar at pulisya ay mahigit 12 na ang sugatan. Ilan sa kanila ay mga pulis at sundalo na rumisponde. Ibig sabihin na nagpasabog muna sila, and then nung nagresponde na sa kanila nagpasabog pa ng isa. At ang merong nahuling 2. Ito kinumpirma sa atin sa Radyo Mindanao ng pulisya. At yung kanilang nahuli, 2, yung isa medyo teenager yung isa medyo adult. Mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Ayan ang sabi ng pulisya, mga kaibigan, dyan sa Tacurong City. Hawak nila ang 2 miyembro ng MILF at nakuha sa kanila ang ilang mga armas at granada rin. At ngayon ay iniimbestigahan yung 2 dahil agad silang nahuli ng mga intelligence. At may mga nakasaksi na itinuturo itong 2, mga kaibigan, ayon sa pulisya. Itong sinasabi namin, ito yung pahayag ng Philippine National Police dyan sa Tacurong City. 2 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front ang nadakip matapos ang sunod-sunod na pambobomba dyan sa Tacurong City sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Hindi pa malaman, mga kaibigan, kung ano ang motibo sa naturang pambobomba. Itinanggi rin ng 2 nadakip na MILF rebels ang alegasyon sa kanila. Ngunit nagmatigas ang pulisya na may witnesses, may mga saksi na nakita sila dyan sa lugar. At meron silang dalang granada at armas ng madakip. Nitong buwan lamang, mga kaibigan, siguro kung di tayo nagkakamali, mga first week ng Abril, 8 katao yung nasugatan dyan sa Tacurong City rin. Dahil nagpasabog din ng isang lalaki dyan ng bomba. Imagine yung improvised explosive device, mga kaibigan, ibinato. Ibinato sa loob ng compound ng Sultan Kudarat Electric Cooperative. Pero dahil may mga bakod, doon to sumabit sa bakod at
nasugatan, sumabog at karamihan sa sugatan ay mga empleyado ng Sultan Kudarat Electric Cooperative. Meron pang isang sibilyan na nagbebenta lamang ng turon sa labas. Nako, nahagip din. Ay, grabe, sa Takurong. Kung di tayo nagkakamali, naalala ko, meron tayong ginawang balita dyan noong August 2015. Dalawang lalaki nakasakay sa motorsiklo, nagbato naman ng granada sa himpilan ng pulisya. Nako, imagine, binato nila ng granada yung tanggapan ng Highway Patrol Group. Grabe. Ano na nangyayari? Ano na nangyayari sa ating bansa? Masyado nang magulo. Kailangan natin ng kapayapaan, mga kaibigan. Speaking of kapayapaan, kahapon, Lunes, kinumpirma ng Western Mindanao Command itong pagkakapatay ng Abu Sayyaf kay Noel Vesconde. Ito yung kinumpirma finally ng Western Mindanao Command. 4 na araw matapos pumutok ang balita na pinatay ng Abu Sayyaf si Noel Vesconde, na isa sa 4 na mga mangingisda na dinukot sa karagatan ng Tawi-Tawi nung nakaraang Disyembre lamang. Ay nako, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Grabe. Ayaw namin makakarinig ng ganitong balita. Gusto natin laging masaya ang balita. Di ba? Kapayapaan, saan ka na? Magpakita ka na. Oo, kailangan natin yan. Grabe. Palaging magulo. Anyway, para sa good news naman, nangunguna uli, mga kaibigan. Antayin natin yung opisyal na pahayag ulit ng Time Magazine. Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ba ang kanilang magiging Time Magazine Man of the Year o Person of the Year. Dahil kahapon didiscuss natin base sa pahayag ng Time Magazine na nanalo sa poll, sa survey na ginawa nitong Time Magazine sa mga maimpluwensyang tao sa buong mundo. Lamang na lamang itong si Pangulong Duterte. 5% ang kanyang lamang. At siya ay sinundan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. At siyempre, yung mga kalaban naman ni Pangulong Duterte ay talagang halos maibak-ibak, matai-tae. Sensya na sa mga kumakain, may kumakain pa ba? Masakit ang tiyan ng mga kalaban sa politika nitong si Pangulong Duterte. At sinabi nila yung mga supporters daw ni Duterte ang nagkakandara pa sa pagboboto upang manalo itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, kayo naman, pabayaan nyo na yung Pangulo. Ibig sabihin, ang daming kadidiyas talaga. Maraming kadidiyas kasi popular. Hindi lang naman kasi sa Pilipinas nagkaroon ng survey. Sa buong mundo to sa buong mundo yan. Yung mga Canadians, yung mga ibang mga dayuhan, siyempre bumuboto rin yan. Di ba? Ito yung official Time 100 list napipiliin ng mga magazine editors. Ilalabas ito, mga kaibigan, sa Abril 20. Tignan natin kung maabutan pa natin yan. Sana maabutan natin at makita natin kung si Pangulong Duterte ba ang siyang magiging cover ng Time Magazine. Lamang siya ng 5, di ba? Lamang siya ng 5. Oo, lamang siya ng 5. Pero hindi naman dahil lamang ka, ikaw na ang nakalagay sa cover ng magazine. Anong malay? Baka pagdating ng 20, tumaas yung rating niya. Oo, malay mo si Engineer Ed Ancheta, yung manager ng Samselco, ang maging Time magazine cover. Alam nyo, mga kaibigan, marami kaming, hindi pa kami nagpo-programa, 12:00 pa lamang. Ang dami nang nagsusumbong, ang dami nang nagte-text, galit na galit.
Dyan sa Zamboanga City Electric Cooperative. Imagine, nag-blackout daw hating gabi, kalahating oras. Buong Zamboanga. Naku, nakakatakot yan. Dalawang beses ka mo. 2 beses daw. Paano kung nag-blackout, biglang minambato ng granada? Biglang may mga umataking masasamang loob. O ano magiging dahilan? Mahahabol ba kagad ng mga otoridad dyan? Naku po, delikado yan. Wala naman pahayag na nilalabas yung itong si Engineer Ed Ancheta ng Zamboanga City Electric Cooperative. Wag na natin tawagan. Wala rin naman tayo mapapala dyan kay Ancheta. Maraming beses na namin tinawagan dyan mga kaibigan sa iba't ibang issue. Pero talagang hindi tumutugon sa tawag ng Radyo Mindanao, sa tawag ng DXXX, sa tawag ng konsensya, hindi rin tumutugon yan. Imagine, di ba, nung nakaraan, tinawagan natin to, nag-live tayo para mapakinggan ng publiko. Yung isasagot ay nasa meeting daw kanina. Sabi natin, hinihintay natin dahil kailangan natin makausap. Sabi pa nung sekretarya, ano daw itatanong nyo? Itatanong namin yung uutangin ng Samselco 200 million na naman upang bayaran yung mga utang ng Samselco. Naku po, mangungutang ng pera upang ipambayad sa utang. Wala nga naman silang hirap dyan dahil magbabayad ito yung mga consumers. Ay talagang napakalugmok sa utang ang Samselco. Dapat talaga i-privatize na yung Samselco. Ibigay na sa Meralco yung pagpapatupad ng Samselco ng kanilang mga tungkulin. Kailangan natin dyan yung talagang marunong magaling. Kasi kung marunong magaling ang mga nakaupo ngayon dyan, sana ang baba ng rate ng kuryente. Sana mababa yung systems loss ng Zamboanga City Electric Cooperative. Kaya lang hindi ganoon ang nangyayari. Hindi ganoon mga kaibigan, lubog na lubog sa utang ang Zamboanga City Electric Cooperative. Talagang wala tayong maasahan. Tawagan natin upang hinga ng paliwanag. Wala talaga. Hindi nagbibigay ng paliwanag. Wala tayong magagawa dyan dahil kung ayaw naman nila sumagot, hindi naman natin sila mapipilit. Basta tayo, tinawagan natin upang makuna ng panig nitong Samselco o Zamboanga City Electric Cooperative. Pero wala. Diba? Di ba bigyan natin ng isang pagkakataon? Hindi na. Lagi natin tinatawagan. Nakikipagpustahan na nga tayo. 50, manalo ng 100. Sasabihin ng mga sasagot sa Samselco. Wala rito si manager. Nagbi-meeting. O kaya sabihin nila, wala rito yung PIO namin. Nasa field. O kaya sabihin nila kung ano, out of town. Ako. Nagdaming mamayan ng Zamboanga. Oo, kailangan nila ng paliwanag. Kahagabi, nag-blackout Alam nyo mga kaibigan, pag nagba-blackout, nakakasira ng mga appliances yan. Yung biglang pagpatay, lalo na kung nagko-computer kayo, mayroon kayong ginagawang mga research, mga trabaho, biglang mawala ang kuryente, naku po. Tapos wala kayong backup power, wala kayong UPS, patay na kayo. Ngayon naman, pag nagkaroon ng kuryente uli, nako. Yung electrical surge, yung current ng kuryente napakataas. Itong Samselco, kung hindi mataas ang kuryente pag nagkaroon ng after blackout, bigla namang bababa. Imagine, pati electric pan namamatay dahil hindi kaya ng kuryente, ibinibigay nila. Tapos magpapalusot pa yung Samselco. Hindi, kasi meron kasing puno na sanga ng kuryente, ng puno na tumama sa kuryente. O kaya sasabihin lang, hindi kasi ano yan call ng National Grid Corporation of the Philippines. Ay, kawawa. Ang taas-taas na ng kuryente, napaka-inefficient na ng mga nandiyadyaan, hindi pa rin sila makapagbigay ng paliwanag. Anyway, bibigyan ko naman, meron ako ibibigay sa inyo dyan kay Engineer Ed Ancheta. Dahil magaling si Engineer Ed Ancheta at hindi sumasagot sa mga tawag, ayaw magpa-interview, eto para sa iyo. Isang tugtugin. Iaalay ko sa iyo. Lahat sa inyo.
Uutang na, uutang pa, uutang na ang samsel ko. Uutang pa, uutang na, uutang pa ang samsel ko. La 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 umuulan Uutang, talansana, umuutang ang samsel ko. Uutang na, uutang pa. Umatras na. Tapon, tapon, tapon nyo Ang samsel ko, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo ang samsel ko, itapon nyo. Uutang pa, uutang na, uutang pa, uutang na ang samsel ko. Uutang na, uutang pa ang samsel ko. Uutang pa. Tapon, tapon, tapon nyo basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo basura nyo, itapon nyo. Ang babaho nyo, basura nyo, itapon nyo. Hanggang wasto, ang baho nyo, ang baho nyo, itapon nyo, itapon nyo. Basura nyo, itapon nyo nang hindi kayo mapasyon. Basura nyo, itapon nyo nang hindi kayo mapasyon. Tapon, tapon, tapon nyo basura nyo, itapon nyo. Tapon, tapon, tapon nyo basura nyo, itapon nyo. Ang mabaho nyo, basura nyo, itapon nyo. Ang baho nyo, ang baho nyo, itapon nyo, itapon nyo, itapon nyo. Basurahan, basurahan sa lansa. Ang basura nyo, itapon nyo. Ay, nako, kaibigan. Yan ang dedication natin. Dyan kay Engineer Ed Ancheta. Na ayaw magbigay ng pahayag. Laging wala. Wala tayong magagawa. Kailangan tanggapin na lang natin ang totoong walang mangyayari sa Samselco. Anyway mga kaibigan, meron na ipinasang balita sa atin si Secretary Martin Andanar. Pero bago tayo pumunta dyan, isa muna ang commercial. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DXXX Zamboanga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng alas 12:30 sa buong kapuluan at kayo nakikinig pa rin sa paborito ninyong programa, ang programa ninyo, ang Radyo Mindanao.
Naka-broadcast tayo dyan sa DXXX Radio Philippines Network sa Zamboanga City at naka-remote broadcast tayo dito sa Davao City. Oy, sabi ni Secretary Martin Andanar, mga kaibigan ng sa Malacanang, maghahagilap daw ang Tatay Digong Duterte ng pondo upang gamitin sa pantustos sa gagawing pagamutan. Pagamutan para sa mga overseas Filipino workers. Maganda yan. At sinabi ni Secretary Martin Andanar sa Radyo Mindanao na ang pangangailangan ng ospital ay inihirit, mga kaibigan, ng mga OFWs kay Tatay Digong sa kanyang pagbisita nitong noong nakaraang araw lamang, mga kaibigan, dyan sa Middle East. Nagbumisita ang Tatay Digong sa Saudi Arabia, sa Bahrain at sa Qatar. Kasama nga niya si former Sulu Governor Sakurtan. Ang sabi pa ni Secretary Martin Andanar ay talagang pagtutuunan ng pansin ni Tatay Digong Duterte ang ospital para sa mga OFW. Diba? So sabi nga ni Secretary Martin na pag kahapon dumating itong si Tatay Digong at pinasisimulan na ang paghahanap ng salapi upang mapatayo itong ospital at mabigyan ng atensyon ang pangangailangan, medically, health needs ng ating mga OFW. Ayon naman kay Tatay Digong Duterte ay maliit na bagay lamang ang kahilingan ng mga OFWs at nais niya itong bigyan ng katuparan. Hindi naman sinabi ni Secretary Martin Andanar, mga kaibigan, kung magkano ang ilalaan ni Tatay Digong para sa pagamutan ng mga OFW. Maraming proyekto maraming proyekto ang Tatay Digong Duterte. Lahat ay nakatuon sa mga Pilipino, lalo-lalo na sa mga mahihirap. Di ba? Sa katunayan nga, hinihintay na lamang niya yung pagbabayad ng Mighty Corporation, mga kaibigan, yung gumagawa ng mga sigarilyo na di umano'y gumamit ng mga pekeng selyo. Bilyon-bilyon yun, di ba? Oo, sabi nga ni Tatay Digong, yung 1 bilyon ibibigay niya kay Governor Toto Tan dyan sa lalawigan ng Sulu upang maipatayo ng ospital at iba pang pangangailangan sa mga infrastructure projects ng gobyerno. At ito, mga kaibigan, kinumpirma rin ng BIR o ng Bureau of Internal Revenue na ayon kay Commissioner Cesar Dulay ay kanila nang pinag-aaralan ng pagkakansela ng lisensya ng Mighty Corporation para sa paggagawa nito ng mga sigarilyo. At sa posibleng sa mga susunod na buwan, mga kaibigan, ay ipatupad na ito. Sinabi pa ni BIR Commissioner Cesar Dulay na ang hakbang ay kasunod ng serye ng mga operasyon laban sa Mighty Corporation na una nang inakusahan gumagamit ng mga pekeng tax stamp o selyo. Ito yung nakalagay sa mga sigarilyo, mga kaibigan. Pag bumibili kayo, makikita nyo meron siyang mga seal. Sabi pa ni Commissioner Dulay, pag nagkataon, posibleng talagang maipasara itong Mighty Corporation. Kung matatandaan nyo, mga kaibigan, sinuspindi rin ng Bureau of Customs yung accreditation ng Mighty Corporation upang makapag-import ang mga raw materials. Daming problema. Isa pang problema, itong si Manny Pacquiao. Alam nyo ba, mga kaibigan, ay gusto rin makipag-areglo nitong si Manny Pacquiao sa ating pamahalaan sa BIR. Dahil yung utang ni Manny Pacquiao, mga kaibigan, ako po, mahigit 2 bilyong piso. Tapos ayaw bayaran. Di umano nitong si Manny Pacquiao
At nakikipagnegosasyon itong si Senator Manny Pacquiao upang babaan ang kanyang bayad. Siyempre, kumakampi naman ako kay Duterte. So kailangan babaan yung bayad niya. Alam nyo mga kaibigan, humihingi siya ng settlement deal. Etong si Senator Manny Pacquiao sa pamahalaan sa BIR. Kaugnay sa kanyang 2.2 bilyones, hindi million kundi billion. Ako, ito yung kanyang mga kinita mga kaibigan na hindi nabayaran ng buwis. Mula 2008 hanggang 2009 lamang. 2.2 billion. Pending ito ngayon mga kaibigan sa Court of Tax Appeals. At iginigiit naman ni Manny Pacquiao, bakit ako magbabayad sa ng buwis sa Pilipinas? Nagbayad na ako ng buwis sa Amerika. Ano ba naman to si Manny Pacquiao? Iba yung buwis sa Amerika. Doon ka lumaban, so definitely pag nanalo ka, may pera ka, napakalaki ng kwarta mo, dapat kang magbayad ng buwis sa Amerika kasi meron silang batas doon. Ngayon, dahil Pilipino ka, umuwi ka sa Pilipinas, nanalo ka sa laban mo sa abroad, dapat magbayad ka rin ng buwis. Kasi may patmani yan. Di ba mga kaibigan? Kaya nga sabi ni Commissioner Dulay, na nakikipagnegosasyon daw itong si Manny Pacquiao. Pero sabi niya, yung gusto raw ng kampo nitong si Manny Pacquiao ay ayaw nila dahil hindi raw ito pabor sa pamahalaan. Of course, hindi pabor sa pamahalaan yan. Para pag sinabi ni Manny Pacquiao, bayaran ko na lang kayo ng 500 million, quits na tayo. Hindi pwede yun. Yung Mighty Corporation nga, billion din ang utang. Wala ngang settlement deal. Bakit? Secret ka ba si Senator Manny Pacquiao? Ako. Alam nyo mga kaibigan, ayan ang problema dyan. Di ba? Oo nga naman, pagbigyan mo si Manny Pacquiao, pagbigyan mo ng lahat. Correct. Diba? Ayan, pati si Lucio Tan. Mali lang yata yung advisor ni Manny Pacquiao. Yun ang sinasabi natin pero itong problema ni Manny sa kanyang buwis noong nakarang administrasyon pa to Anong kapanahunan ni Pangulong Benigno Aquino. Dati nga, nananawagan yan Nanawagan pa yan kay Pangulong Benigno Aquino. Natanggalin daw yung sa serbisyo. Yung mga BIR na, wala tayong magagawa dyan. Nasa mga abogado nila yan. Kung magaling talaga abogado ni itong si Manny Pacquiao, posibleng magkaroon ng settlement deal. Pero kung medyo hindi magaling at mas magaling yung BIR, di ba? Pero I'm sure hindi pa kikialaman ni Tatay Digong Duterte. Kahit pa sabihin ni mga kampo ni Pacquiao na hindi, kakampi kami ni Pangulong Duterte. Wala yan. Wala kay Pangulong Duterte. Inalok nga, sabi nga ni Tatay Digong mga kabigan, inalok nga siya ng kwarta ng malaking salapi. Nitong si Lucio Tan. Nung panahon ng campaign period. Nung pangangampanya, hindi nga niya tiranggap. Tapos nag-iwan din ng kwarta itong executive may-ari ng Mighty Corporation, yung sigarilyo. Pinabalik niya kay Bongo, yung kanyang assistant. Ibinalik, mahirap, alam nyo, mahirap yung ganyan. Hindi nyo masusupal pala ng salapi o matatakpan ng kwarta itong si Pangulong Duterte. Presidente, yan ang presidente. Hindi pwede yung ganyan. Kaya nga, bawal yan. Di ba? Kaya ang laban ni Tatay Digong ay kontra droga at korupsyon. Kaya nga siya pa rin ang winner. Siya ang naging winner sa Time Magazine survey o sa poll na ginawa ng Time Magazine. Dito sa listahan ng World Most Influential People. 100 yan. Di ba? Sabihin, yung basihan na nagiging most influential. Sa buong mundo yan. Buong mundo, no? Ang basihan dyan, yung
Yung kasikatan mo, yung pagiging impluwensya mo. Kahit gaanong binabatikos ng mga Oo. kritiko. Kasi naman itong si Pangulong Duterte, talaga namang, ang pinaglalaban niya, yung mga Pilipino, yung ating bansa, yung kinabukasan ng ating kabataan. Yung droga, di ba? Sino ba nakagawa ng ganyan? Si Pangulong Duterte lamang. Di ba? Yan ang maganda yan dahil hindi naman pwede na hayaan natin yung mga pushers, mga drugista dyan sa kalsada na magbenta, gumamit ng mga droga at pumatay, man-rape, di ba? Magnakaw, nako. Kaya nga itong si Tatay Digong, mga kaibigan, ang nagwagi sa 2017 Time 100 most influential people sa kanilang survey, sa kanilang poll. Naka-score si Tatay Digong ng 5% sa kabuuang bilang ng mga bumoto ng yes na noong Abril 16 lamang nagsara itong polls na ginawa ng Time Magazine. At sumunod kay Tatay Digong Duterte, mga kaibigan, si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ito, nire-wrap up lang natin yung ibinalita natin kahapon sa kapakanan ng mga hindi nakadinig ng ating programa. At sinundan ni Pope Francis itong si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. And then nagtay naman, mga kaibigan, si Bill Gates ng Microsoft at si Mark Zuckerberg ng Facebook na meron silang tigta 3%. Actually, 114 o 114 yung personalities na nasa listahan ng mga pinagpipili ang most influential people. At inanunsyo ng Time Magazine ang lumabas na 100 most influential people. At panalo si Tatay Digong sa survey. At sa April 20, April 20, malalaman na natin, mga kaibigan, kung si Tatay Digong ba ang siya pa ring number 1. Ako, dapat maghanda na si Maluca Blinda ng Mindanao Examiner Regional Newspaper dito sa Davao City para kumuha ng congratulatory messages para sa kanyang dyaryo. Kaya kung gusto nyong mag-advertise, mga kaibigan, sa Mindanao Examiner Regional Newspaper, punta lamang kayo dito sa Davao City, sa Matina, sa Huna Subdivision, ang dyan ang tanggapan ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. Tabila at katapat lamang to ng Values School, kung hindi tayo nagkakamali. At sakop niya ng buong Davao Region at dyan nakasentro sa Davao City. At kung kayo ay nasa Western Mindanao naman, pumunta kayo sa Zamboanga City, dyan sa Mayor Vitaliano Agan Avenue. Nandiyan ang tanggapan ng Advertising Department ng Mindanao Examiner Regional Newspaper. At maganda yung balita. Pumunta kayo dyan sa kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Sponsors ng isa yan sa mga sponsor ng Radyo Mindanao. At napakaganda, mga kaibigan. So hintayin natin kung si Tatay Digong ang siyang magiging cover ng Time Magazine. Kinahanglan, mga kaigsunan, bitaw no, di Davao kay maglipay ng atong mga katauhan, mga kababayan ni nga sa ato ang presidente. Si Tatay Digong kay taga Davao mo na si mga kaigsunan. Siyempre, ugas ng dapit ka mo nang lipay po ta, pananglit o taga Zamboanga po o taga Cebu po. Lipay po ng taga Cebu na taga Davao. Ang presidente taga Davao, siyempre malipay po ng atong mga parokyano din, ang atong mga silingan diyan sa Davao. Kay ang presidente, gikan ko din sila mahimong number 1 sa Time Magazine tibok kalibutan, mga kaigsunan. Di ba na kanang lipay kayo di ba katungdanan na sa mga Pilipino nga ang atong presidente na himog number 1, the most influential nga tao sa kalibutan, mga kaigsunan, no? Bahin laga ni anang iyang kaning ang iyang trabaho pinagingan ng kontra droga. Kay lagi bisag inana na siya ang iyang pamulong, pero sincero kayo ba, no? Sincero kayo
Siya lang yun ang presidente. The only president nga mukumbati o niya ng droga, mukumbati niya ng mga korupsyon. Diba? Daghan na po kaayong mga nahibawan na do sa usa ka ahensya sa atong gobyerno nga involved niya ng corruption, di ba? So gikan ganin siya dito sa unsa ni gikan ganin siya dito sa Middle East, dito sa Saudi, sa Qatar, sa Bahrain og murag siya naman po presidente gitangali nga nakaadto na pagkampo iyang gipang himok tong mga leader nila dito, mga Arabo dito nga unta taga-amnestia katong mga nagkasala dito o niya ang katong mga domestic po natin, katong mga nagtrabaho dito sa Middle East nga wala na ipapahawa na sa mga amo nila na lang salbahe ang maning mga ubang Arabo mga kaigsunan. So ang mahitabo kaluluoy nga itong mga OFW dito pag ato na itong presidente nakadala siyang more than 100 man itong mga OFW na karon na sa pinagpauli niya, no? So katupong mga kining na ay mga kaso ya po itong gikuan, ya po itong unsa na nagipangayo sa mga sa leader sa king dito nga unta nga minusan po ang kining pag-sentensya dito sila mga kaigsunan. So, pagpauli na. Daghan po kayo mga ining kauban na may kuyog siya. Ang usa dito, ang atong silingan po dito, ang atong lasya dito sa Sulu. Katong dating gobernador nga si Sakur Tan. Dito kung kuyog niya, o niya na ay mga naapoy mga pledges nga gikan sa katauhan diha sa Middle East nga mo-invest sila diri sa mga igsunan o hinaot nga madayon kana kay para po na sa katauhan nato dinhi sa Mindanao mga kaigsunan, di ba? So na-believe ito sa atong presidente, no? Bisag ginana na siya pero kining naningkamot yun nga kung kitang tanan malibayong kitang tanan, mauswagong kitang tanan nga kining dili magkalisod-lisod ba, di ba? So primero nga di ba kanang magkuanta kanang magdaruta sa kanang mamananumta kinahanglan nga hiluan nato na daruhan nato na unya himay-himayaw ng mga yuta diha pagkaumam tamnan nato na bubuan sumo nang ginabuhat na karong mga kaigsunan kinahanglan hiluan sumayo kay lagi kining mga involved sa droga mauning makadaot sa atua sa atong katauhan mga kaigsunan. Pananglim na lang ang mga leader nato diri nga drug addict, ang ubang mga drug lord saon na lang man ni ang Pilipinas mga kaigsunan kay kini laging mga addict mas pastilan mao nang kaingon siya nga kanang mga addict mas mayan nang pagkaon na lang sa isda, mas mayan na lang kay patyo na lang na silang tanan kay lagi ang drug addict na sila di ba wala na nay kahadlukan walay magtripping gani magtripping gani nag patyon taga or ripon taga ang sila inana hala imo ko na lang buhaton mga kaigsunan mao na yun siyang murag maparalisado na ang baga pangisip niya na murag lahi na ba preso katong mga kining katauhan nato itong mga tao nga kita mga ginikanan ba aton yun nang bantayan ang atong mga anak atong mga kaparintihan nga dili gyud ma-involve niya ng droga kay wala gyud tay kaugmaon diha, di ba? So hinaot nga ang tanan kining tuo po ba kay nga atong presidente wala gyud na siya hunahuna kung dili para sa katauhan. Di ganin na mo gamin siya gusahin ka ng speech, no? Kanang ginabasa. Iyara ko ng kaugalingon. Mga kaigsunan. So, mao nga meaning, sincere ba siya sa iyang istorya nga tinuuray. Di ba? Dili kay nga scripted. Ang ubang scripted. Pero siya, siya magamit og kanang balasahon. Iya yun ang kaugalingong istorya. So, inaot nga mga kaigsunan, kinilagay ng isutisusal po nato, bahin ining kapayapaan, ambot no, murag nguban, murag kining lasir-lisor ng atong
Kining kapayapaan ron, mauna yung sahay ka no, sa kahata naay kapayapaan. Kung atong naasayan dito pata sa hulo sa una mga kaigsunan. Alam niyo ba sa Tagalog pa, alam mo ba na kung gusto mong mapayapa itong bayan natin, ikaw sabi na sundalogan, buti pa sumuko ka. Asa mo musuko, di ba? Kasi nga, mabuti ba sumuko yung sundalo para mapayapa tayong lahat. Mga biro-biro nila ba na gano'n? Ay, hindi naman pwede siguro yung gano'n eh. Diba? Ay, batiin ba natin siya? May nakikinig sa atin ngayon. Yung PIO dyan sa Western Mindanao Command. Sino ba to? Joan. Ito, yung text niya. Captain Joan Pitinglay. Nakikinig daw sila sa atin ngayon. Good afternoon dyan sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City. At nakikinig sila sa atin. Dami nakikinig sa atin. Daming chismosa. Yeah. Okay lang yan. Siyempre, namumulot din sila ng tawag dito. Ano bang pinapulot nila? Formasyon. Yung ibang kasamahan din natin sa radyo, sa media, mayroon din mga nakikinig din sila sa atin. May maraming mga balita. Batiin din natin yung grabe naman to. Nagpabati lang yung Western Mindanao Command dyan sa Zamboanga City. May text kagad dito. Batiin din daw sila. Si Major Ezra Balagtay. Dyan sa Panakan. Sa Eastern Mindanao Command. Ay, nako. Yung Western Command, hindi ba magpapabate dyan sa Cebu? Wala na tayong oras, brother. Paalam ka na. Uy, mga kaigsunan, wala na dyan tayong panahon, no? Hantod kining oras ang alas 3, no? Kining lang gyapon ang inyong parente, ang inyong igsuon, kanginan, si Abdel, namayot na ugmayang hapon, kaninyong tanan. Alright, dagan salamat sa imo, brother. Pero mga kaibigan, talagang wala na kaming oras. Nais naming magpasalamat sa lahat ng mga nakinig sa atin. Isang oras sa programa ng Radyo Mindanao. Ito ang inyong programa. Maraming salamat sa isang oras na pakikinig sa aming mga daldal dito. Yung aming mga opinyon, kuro-kuro at iba pa. Hanggang sa susunod na bukas, ito po mula dito sa Davao City, Radyo Mindanao. Ito po niyong balingkod, Alazito. Nagkasabing, good afternoon, I love you. Mama. Chup chup. Nagtataka kung bakit ako